madalas kang may kwento sa akin ng tatay mo noon. Kung ano man yung namagitan sa amin noon, isa malaking kakamali. Tagal na ho yun. Tsaka may maganda naman hong nadulot yung pagsasama niyo. Dumating ho si Angel sa buhay niyo. Sa buhay ho natin. Si Angel. Kilala niyo po ba si Mr. Joey Guerrero? Opo. Natagpuan siyang duguan sa mismong bahay niya. Bakit ako yung hinahanap niyo? Ayon po sa nagbigay sa amin ng tip, ang sumaksak sa kanya ay si Kiara. Nakilala niyo raw. Ang daming may pangalan ng Kiara. Bang kapangalan lang ng kaibigan ko yan. Ito bang magkaiba yung Kiara na kaibigan mo dun sa Kiara na hinahanap ni Inspector Vergara? Oo naman. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako sa polis? Kailangan mong gumawa ng paraan para mapagtakpan yung paghihinala nila sa'yo. Gumawa ka na eksena kay Vanessa. Si Ate Vanessa yung may kasalanan. Sinunog mo yung altar. Dahil ba talaga sa'yo kaya nagkasunog? Kaya ipakuha mo na lang ulit siya sa mga taga-mental. Hindi tayo matatahimik hanggat nandito siya. Dadalhin na daw siya sa mental facility. Hindi pwede. We need Vanessa here. Mawawala ng saysay ang lahat ng pag-iimbestiga natin pagka makulong siya sa facility. Kuya, bilis! Dali! Ang dami-dami niyong naghabol at humarang sa babaeng yan. Nakawala pa rin siya? Sorry po talaga, ma'am. Nananakit din po kasi yung pasyente. Eh, di rin naman po namin siya pwedeng saktan. You had one job to do and you failed! Man, that's enough. First of all, hindi mangyayari to kung di mo kami binigla na ibalik agad si Vanessa sa mental facility. Sana prepare ko muna siya, di ba? Eh, anong gusto mong mangyari? Magkaroon ng sunog ulit dito? Baka naman next time tayo nang ihawan ng buhay ng babaeng yon. Concerned din naman ako kay ate, pero may point si Tita Sylvia. Mas magiging safe at panatag si Ate Vanessa kapag binalik siya sa mental facility. Oo na. Nangyari na yung nangyari. Pero tignan nyo, imbis na mapabuti, napasama lalo, nakawala siya. Please, huwag kayong titigil agad di nyo nahanap si Vanessa. Opo, sir. Hi, Mommy! Merienda tayo dito. Perfect to, parang ang sarap niyan. Yes! What do you want? Ay, ang perfect nito. Croissant. Divine. Isa lang ako, nagda-diet ako. Ay, hindi ba? Wala nang diet-diet ngayon. Iba, lumamon tayo. Sumibog tayo nga. Uy, kakain pa kayo? Hindi ba tayo tutulong maghanap kay Ma'am Vanessa? Uy, alam niyo dapat na siya ibalik sa mental facility. Yun ba talaga ang tamang solusyon? Eh ano? Ako, may sakit siya. Delikado siya. Eh, di ba mas mabilis gumaling ang tao pag inaalagaan? Kung ipapasok natin si Ma'am Vanessa dyan sa mental facility, eh di mas lalong malalayo siya sa family niya. Tumigil na kayo. Pareho kayong may punto. Pero sa sitwasyon na to, magtiwala na lang tayo dun sa rekomendasyon ng doktor kasi siyang mas nakakaalam kung anong makakabuti dun sa pasyente. Dun ba sa facility o kasama niya yung pamilya niya? Diyos ko, buti na lang enough yung anda ko pambayad sa boundary ni Manong. Foods, thank you, Pala desisyon naman kasi yung mother-in-law mo. At bala ka pa talagang ibalik sa facility? Alam mo, hindi lang si Mama yan. Pinlano to ni Angel. Siniraan niya ako sa buong pamilya ko para mailayo ako sa kanya. Pero hindi ako papayag na ibalik ako sa mental facility. We're close to finding out the truth about Angel. Mas mabuti na din na nandito ka. At least mas makakakilos ka ng free.
matutulungan mo kaming hanapin yung Kiara na yun. Nag-aalala lang ako kay Marco pati kay Mikay eh. I'm sure hindi titigil yun sa paghahanap sa akin. Halika, pumasok na muna tayo sa loob at mainit. Tayo mag-usap. Sige na, mauna na kayo. Susunod na lang ako sa inyo. Convoy ako. Sige. Kuya, aalis ka rin? I can't just sit inside knowing na nawawala si Vanessa. Kasi Lexi, partly this is your fault din eh. Kung di mo sana siya pinatakas, di sana hindi nagkagulo yung lahat. Pero kuya, you don't understand. I did that because I know na hindi dapat mabalik si Ate Vanessa sa mental facility. Pero Lexi, hindi pa nga kasi siya okay. Okay, understand, naawa ka sa kanya. Pero dahil sa ginawa mo, lalo lang siya napahamak. Maayos ka? Hindi ka mentally unstable? Kailangan ko lang gawin to dahil kailangan ko maimbestigahan si Angel. Malakas kasi yung kutob ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Luigi at ni Dad. Actually, kuya, yung totoo, si Ate Vanessa. Si Ate Vanessa. Lexi! You stop it! Stop defending yourself! Ikaw din naman may kasalanan ng lahat ng to eh! Time's running out, I gotta go. Babalita ko na lang kayo pag nahanap ko na si Vanessa. Kuya, sasama ako. Tutulong ako sa paghahanap kay ate. Hindi titigil si Marco hanggat hindi kanya nakikita. Bukas na bukas, hahanap tayo ng pwede mong lipatan. Hindi rin ako pwedeng magtagal na nagtatago. Every second counts. Pag matagal ako nawala, baka magising na lang ako tuluyan ng mawala yung loob sa akin ng asawa at anak ko eh. Ay, huwag kang papayag, bes. Laban lang. Kalaban talaga ako. Babawiin ko lahat ng inagaw sa akin ng Angel na yan. Anong first order of business mo? Tuloy natin ang paghahanap kay Kiara. Aalamin natin kung sino siya at kung anong alam niya tungkol kay Angel. Kaya namimiss niya si Luigi. Baka pumunta siya ron sa mga places kung saan kami pumupunta before as a family. Alam mo, mahirap i-assume yan, lalo na nauubusan na tayo ng oras. Tama ka. Kailangan natin ng tulong. Tawagan kaya natin sila Lorraine at Fonz. Wag! Huwag mo silang tawagan. I-surprise na lang natin sila. Bakit? Malay mo, nandun si ate. Pag nalaman nilang papunta tayo, itatago nila si Ate Vanessa. Tara na.